Magandang hapon, Asher. Pinapayagan na ba ang mga recreational activities sa mga dalampasigan at paglalayag sa karagatan dyan sa Aurora? Magandang hapon naman, June. Lifted o tinanggal na ang suspensyon sa paglalayag sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat sa mga karagatang nasasakupan ng Philippine Coast Guard Station dito sa Aurora Province. Balik na sa surfing at swimming sa Sabang Beach sa Baler, Aurora ang ilang individual matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Ito ay matapos ang halos isang linggong pagbabawal sa mga water activity sa karagatan ng Aurora dahil sa mga banta dulot ng bagyo. Sa Sea Travel Advisory na inilabas ng Coast Guard District Northeastern Luzon, alas 12 ng tanghali kanina ay lifted na ang temporary suspension of voyages na ipinatupad nito simula noong Sabado. Sa kabila nito, ipinapayo ng ahensya ang ibayong pag-iingat ng lahat ng mga marino, mga operator ng sasakyang pandagat at general seafaring public. Sa anunsyo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Baler, maaari nang maglayag at pumalaot ngunit patuloy na alamin ang lagay ng panahon. Maaari na ring maligo sa karagatan ngunit ipinapayo ng lokal na pamahalaan ang paggamit ng life vest, salbabida at iba pang gamit panglangoy. Dapat ring bantayan ang mga bata at iba pang mga kasama sa paglalangoy. Malaking tulong naman ito para sa surfing instructors na nakasalalay ang pamumuhay sa pagtuturo sa mga turista na dinadayo ang malalaking alon ng Aurora. Medyo malaking epekto rin siya dahil wala kaming turista ngayon, walang lesson. Sana magkaroon ng turista ngayon para magkaroon kami turo ngayong weekend. Sanay naman po kami na on and off yung namin yung sa tourism po namin. Tapos ngayon po kasi, bali magkakaroon po ng event, babalik na po ulit yung mga turista at saka start na rin po ng wave season dito sa Baler. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, nakatutok rin ang pamahalang panlalawigan sa pagsasaayos ng lahat ng mga nasira ng bagyo. Kaya nais muna nitong iwan ang investigasyon sa mga infrastrukturang napinsala ng bagyong Uwan. Partikular na ito sa bahagi ng Baler Kasiguran Road sa bayan ng Dipakulaw na nagkapira-piraso dahil sa malalakas na alon at storm surge o daluyong. Siguro it's not necessarily na magpa-imbestiga tayo kasi ang priority natin ngayon is ma-restore lahat ng nasira. Iwanan na po muna natin yung mga investigasyon na ganyan kasi ito yung magpapagulo lamang. Ang focus lamang natin ay maisaayos ang lahat ng nasira para sa ating mga kababayan. Gayunman, kinumpirma naman ng gobernador na walang bakalang nasirang kalsada. Depende naman anya kung paano ginawa ang disenyo nito. Ngunit bilang isang civil engineer, sinabi ni Governor Galban na kailangan pa rin kahit papaano ang bakal sa kalsada at hindi pwedeng wala talaga nito. Wala naman tayong sinasabi na yun ay substandard. Ang akin lamang pinahayag ay kung ano lamang yung aking visual assessment nung ako'y pumunta doon. So yun lang ang sinabi ko. Kumbaga wala naman tayong ibig sabihin o ipakahulugan. So sinabi lang natin yung kung ano yung nakita natin na aktual doon sa nasirang daan, yun lamang po ang pinahayag natin. Pero wala po tayong sinasabi na mayroong substandard or whatever na mayroon tayong ibig sabihin. June, ayon pa kay Gobernador Galban ay mayroon ng mahigit kumulang 30 mga insidente o mga individual na nasugatan sa iba't ibang lugar sa Aurora. Ngunit wala pa itong datos kung saang mga lugar ito at kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakasugat. Ngunit tiniyak naman ito na ito ay mga minor injuries lamang. Patuloy pa rin inaalam ng pamahalang panlalawigan ang pinsala, partikular na sa agrikultura at sa iba pang mga sektor, habang isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan dahil sa umaabot na ng 190 million pesos ang pinsala nito sa infrastruktura pa lamang. Yan ang latest dito sa Baler, Aurora. Balik sa'yo, Jude. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr.